Mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa Camp Katitipan dito sa Davao City. Kasama natin ngayon si Brigadier General Nicolas Torre, ang Regional Director ng PNP Pro 11. Sir, gusto naman namin makipagkwentuhan sa inyo. Ano po ang nangyari itong maghapon na ito? At alam niyo po ba yung nangyari ng pagkakahuli or pagkakasuko ni Apollo Kibuloy? Yung pagkahuli ang particulars ng pagkahuli ni Pastor Apollo Kibuloy ay para pakitanong niyo lang sa SILG. Si SILG lang i-interview niyo dahil ang mga details nun ay hindi ko talaga alam. Okay, so pakinalang at in fairness to him, hindi ko talaga alam ang mga details na yun. Pero siya po ay nanggaling mismo dito sa Davao? I think so. I would like to think so. Na dito talaga nanggaling sa Davao dahil pinasundo ng eroplano. So, and may convoy na pinalabas sa KOJC. Ang kinikwento niyo kanina ay siya ay sinundo ng C-130 with itong convoy. Sigurado na sinundo ng C-130. Basta namataan natin ng C-130 na naglanding sa TOG 11 at pagkatapos ay merong utos sa atin na palabasin yung siyam na sasakyan doon sa hangar papunta sa loob ng airport. Pinaguide ng ating ABSEO, yung Aviation Security Group na unit natin, and then dinala sa aeroplano. So RD, ano po masasabi niyo kasi all the while, habang kayo ay busy rito, nandito pa rin talaga. At tama po yung sinasabi niyo, nandito si Apollo Kibuloy. Hindi naman tayo nagduda dun eh. There's no doubt that he's here. Ang pagtatago nga lang. At napag-aralan natin kaya medyo humaba ang ating paghahanap. Dahil napakalaki nga ng lugar. Kaya napag-aralan din naman natin, natututo rin tayo. At saka ako'y nagpapasalamat din kay Pastor Apollo Kibuloy for the realization na ito na talaga ang tamang gawin. Kundi harapin na lang talaga ang batas. Ano po masasabi nyo ngayon sa inyo pong sa tropa na matyagang nagantay, nag-operate for 16 days, nandito sila? Ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating mga kababayan. At sa ating, lalong-lalo sa ating kapulisan na nagpakahirap, nagpuhunan ng dugo, pawis, luha at pawis para ma-achieve ang mission na ito. So, maraming salamat sa inyong cooperation. At sagot ko ngayong gabi ang lechon at band. Ano naman po masasabi ninyo, General, sa mga taga-KOJC? Well, ako'y nagpapasalamat din sa ating mga kapatid sa KOJC sa kanilang kooperasyon. At may mga pagbabangayan siguro, hindi pagkakaintindihan, at may mga engkwentrong mga maliliit lang naman. So, I do hope that this will be the start of the healing. At hindi tayo magkaaway ho. Hindi niyo ako kaaway. I just played my role. Ito po talaga ang ibinigay sa akin na role, ibinigay sa akin trabaho. Kung kaya't ginawa lang ho natin ito in accordance to how we perceive on how we do it our way. Hello, sir. Ayan po si General Torre at medyo wala pang ring pahinga at sinasabi nga niya na walang pahinga ang mga pulis, even siya ay wala pa rin pahinga hanggang ngayon, pero for 16 days nagkaroon ng magandang resulta itong kanilang naging operasyon. Okay, 2 linggo kayong nag-ikot. Saan kaya nagtago si Kibuloy? Tama kami. Yung sa presentation ko, tama yun. So, we do think yung mga ang mga details I'll just give you sa mga official press statement natin. Okay? So ako'y nagpapasalamat lamang sa inyong pagkakataon sa ibinigay niyo sa akin. I do hope to see you tomorrow kung medyo malinaw na ang mga detalye. Okay? Maraming salamat, General. Alright, yan po ang ating panayam kay General Torre at medyo ini-interview rin siya ng ibang media. Pero yan muna ang update natin sa ngayon. Ang sinasabi niya kanina, wrap up lamang, hindi niya alam ang nangyari, kung paano sumuko, nahuli si Kibuloy. Pero yung kanyang ginagawa, yung malaking operasyon supposedly ngayong araw na ito, ay bahagi na rin ng pagkakahuli
pagkakahuli at pagkakasuko ni Kibuloy ngayong araw. Actually, kanina, bago tayo kumalas doon naka-standby tayo sa labas ng KOGC compound at nag-aantay nga tayo sa pwedeng mangyari kasi malaki ang naging movement ng pulis kanina, nadagdagan ng mga pulis, nadagdagan ng yung Special Action Force, ang SWAT, ang miyembro ng yung mga anti-riot police. Kaya sabi ko, merong mangyayari ngayong araw na ito. At habang kami ngayon naka-standby at dapat nga i-air kami na mas maaga sa ating newscast, bigla na lang dumating sa amin ng balita na nahuli na nga si Kibuloy. Nagkamayan ang mga pulis, nakangiti, at naririnig ko kanina, makakauwi na tayo. At talagang yung excitement sa bahagi ng mga pulis ay naramdaman ko kanina dahil nga sa kanilang tuwa na after 16 days, nagkaroon ng resulta ang kanilang paghihirap. Dominic. Alright, maraming salamat, Benji Durango. Mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa Camp Katitipan dito sa Davao City at kasama natin ngayon si Brigadier General Nicolas Torre, ang Regional Director ng PNP Pro 11. Sir, gusto namin makipagkwentuhan sa inyo, ano po ang nangyari itong maghapon na ito at alam niyo po ba yung nangyari ng pagkakahuli or pagkakasuko ni Apollo Kibuloy? Yung ang particulars ng pagkahuli ni Pastor Apollo Kibuloy ay para pakitanong nyo lang sa SILG. Si SILG lang i-interview nyo dahil ang mga details nun ay hindi ko talaga alam. Okay, so pakina lang at in fairness to him, hindi ko talaga alam ang mga details na yun. Pero siya po ay nanggaling mismo dito sa Davao? I think so. I would like to think so. Na dito talaga nanggaling sa Davao dahil pinasundo ng eroplano. So, and may convoy na pinalabas sa KOJC. Ang kinikwento niyo kanina ay siya ay sinundo ng C-130 with itong convoy. Sigurado na sinundo ng C-130. Basta namataan natin ng C-130 na naglanding sa TOG 11 at pagkatapos ay merong utos sa atin na palabasin yung siyam na sasakyan doon sa hangar papunta sa loob ng airport. Pinaguide ng ating ABSEO, yung Aviation Security Group na unit natin, and then dinala sa aeroplano. So RD, ano po masasabi niyo kasi all the while, habang kayo ay busy rito, nandito pa rin talaga. At tama po yung sinasabi niyo, nandito si Apollo Kibuloy. Hindi naman tayo nagduda dun. There's no doubt that he's here. Ang pagtatago nga lang. At napag-aralan natin kaya medyo humaba ang ating paghahanap. Dahil napakalaki nga ng lugar. Kaya napag-aralan din naman natin, natututo rin tayo. At saka ako'y nagpapasalamat din kay Pastor Apollo Kibuloy for the realization na ito na talaga ang tamang gawin. Kundi harapin na lang talaga ang batas. Ano po masasabi niyo ngayon sa inyo pong sa tropa na matyagang nagantay, nag-operate for 16 days, nandito sila? Ako'y lubos na nagpapasalamat